Mga ka-Republic, nilunod ng Hinebra ang San Miguel sa Game 1. Inangkin ng mga mag-aalak ang unang dugo sa semifinal series. Pinutol ng Hinebra ang winning streak ng Beermen upang itala ang unang panalo sa best of 7 semifinal series. Hindi kanayang pigilan ng Gin King si Junmar Fajardo na muling nagtala ng halimaw na performance na 27 points and 23 rebounds. Ngunit nilasing ng mga mag-aalak sa mahigpit na depensa ang ibang mga bataan ni Coach Leo Austria, kung kaya nakapaglista ng unang panalo ang hanay ni Team Cone. At hindi tayo nagkamali sa ating sinabi sa ating previous video, magiging X-factor sa series na ito ang reigning Rookie of the Year na si RJ Abarientos. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nagpapatuloy ang winning streak ng Barangay Hinebra at kahit bihado sa paningin ng maraming basketball aficionados, pinadapa nila ang yamadong SMB sa harap ng libu-libong Hinebra fans. Bago ang Game 1, marami nang ikinukuda ang mga haters at may mga SMB fans din na maagang naniniguro. Dadaan daw ang Hinebra sa butas ng karayom. Sa itinatakbo ng performance ni Junmar Fajardo, mukhang ito rin ang pinangangambahan ng mga Hinebra fans. Mahirap tibagin ang isang kupunan na pinangungunahan ng 9-time PBA MVP. Sa kabila ng pangamba na natili ang suporta ng mga Hinebra faithfuls. At kagabi, ipinakita ng tropa ni Team Cone, kaya nilang dumaan sa butas ng karayom. Hindi man nila napigilan si Junmar Fajardo na muling magtala ng halimaw na performance, 27 points and 23 rebounds. Tinibag nila ang powerhouse team sa pamamagitan ng mahigpit na depensa sa ibang scoring option ng SMB. Hindi nakaalagwa ang opensa ni Don Trullano, Calma, Chris Ross at Rosales dahil sa depensang ibinato sa kanila ni Scottie Thompson, Stephen Holt at Jason David. Mahalagang banggitin na naging Achilles heel din ng SMB ang kanilang free throw kung saan 15 lang out of 31 ang naipasok nila sa charities. Kaya nauwi sa basurahan ang dambuhalang 2020 game ni Junmar Fajardo. At di may tatangging nahirapan din si The Kraken nang pagtulungan siya ni Japet Aguilar at Norbert Torres sa ilalim. Sa huling bahagi ng fourth quarter ay nagawang limitahan ng dalawang Hinebra bigman ang touches ni Fajardo habang pursigido rin ang depensa ni Stephen Holt at Scottie Thompson sa mga guards ng SMB. Hindi hinayaan ng Hinebra na makakuha ng open shots ang mga outside shooters ng San Miguel. We know them, they know us, sabi ni Team Cone bago pa man ang simula ng semifinal series. At kagabi ipinakita ng American coach na kilala nga niya ang SMB at ang sistemang laging ginagamit ni Leo Austria. Ang inside-out play. Sa sistemang ito ni Coach Leo, ang first option ay si Junmar Fajardo sa shaded area. Kapag nahirapan sa double team, kick-out pass sa nag-aabang na mga outside shooters. At natrabaho ito ng mga bataan ni Team Cone. Napahirapan nila si Junmar Fajardo at ready ang depensa sa mga SMB guards. Dambuhalang kontribusyon pa rin ang naibigay ng 9-time MVP, ngunit nalimitahan naman ang ibang scoring option. Kapag hindi kumukonekta ang outside shots mula sa kick-out pass, nasasayang ang effort ni Junmar Fajardo sa pag-attract ng double team. Sa sistemang inside-out play ni Coach Leo Austria, kumbaga, si Junmar ang araw at ang ibang players ang mga planeta na umiikot sa kanya. Dahil nga dambuhala si Junmar, automatic nahihigop siya ng double team. Ngunit kung hindi nga kukonekta ang outside shots mula sa kick-out pass ni Fajardo, nasasayang ang kanyang effort. Hindi siguro ito nare-realize ng ibang basketball fans. In the long run, nakakapanghina sa isang big man ang pakikipagbanggaan sa ilalim. At nakita ito kay Junmar sa pagtakbo ng laban. Naging problema ito ni Coach Leo Austria.
Habang ang SMB ay nananatili sa tradisyonal na post-up play na nakaangkor sa The Kraken, ang Ginebra naman ay nagpakita ng modernong triangle offense na madalas ay positionless basketball sa pamamagitan ni RJ Abarrientos at Scottie Thompson kasama sa takbuhan sina Stephen Holt at Ralph Ko. Naging mabilis ang ball movement ng Ginebra, hindi sila nakadepende sa isang tao lang at nang ikulong ng depensa ni Japit Aguilar at Norbert Torres ang SMB ay tila nawala na ng plan B nang di gumana ang mga kick-out pass. Sa ating tingin, ang inside-out play ni Coach Leo Austria ay ang pinakamalakas na sandata ng SMB dahil kay Junmar Fajardo. Pero ito rin ang kanilang Achilles heel kapag naging predictable ang kanilang opensa, kapag naging mapurol ang mga shooters na nakapalibot kay Fajardo. Gaya rin ang ating sinabi kahapon sa ating previous video, kapag binigyan ng denial defense si Abay, kakain ng mga segundo bago makarating sa kanya ang bola at habang tumatakbo ang shot clock, diskarte ng ibang players na gumawa ng ibang play. Sasalaksak ba o titira sa labas? Ngunit naging handa ang Ginebra defense, kaya karamihan ay mga pilit na tira ang naiiwan sa SMB. Naging matagumpay man sa Game 1, hindi dapat magkampante ang Barangay Ginebra. Huwag hahayaang mawala ang kanilang momentum. Kapag hinayaan nilang makahinga ang San Miguel, mabilis na makababalik ang mga ito. Ngayon ay parang isang sugatang tigre ang katulad ng SMB. Magpaplano yan ng pagganti, babalik na mas malakas at mas matapang. Kaya dapat maging handa ang Ginebra sa Miyerkules. Upang muling manalo sa Game 2, dapat panatilihin ng Gin Kings ang bilis ng laro. Magiging paborable sa SMB ang half-court game. Dapat ay muling itakbo ni RJ Abarrientos, Scottie Thompson at Stephen Holt ang bola pagkakatapos ng bawat mintis ng SMB. Kapag napagod sina Junmar Fajardo at Mutaw Tuwa, mas magiging madali na ang pagkuha ng mga easy baskets. Dapat muling maging effective ang fronting defense kay Abay. Maging maingat ang mga Ginebra bigs, maaalalang muntik nang mag-graduate sina Japit Aguilar at Norbert Torres. At higit sa lahat, dapat manatili ang liyab ng Ginebra bench. Kapag nagpapahinga sina Scottie Thompson at RJ Abarrientos, hindi dapat bumaba ang level ng laro. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.